Isang negosyante si Tirso de Cinco na kahit napakahusay sa larangan ng negosyo at edad 34 na may mga desisyon pa rin na wala sa hulog. Gaya na lamang ng desisyon niyang magkunwari na may babae at ipadala sa kanyang misis sa mga fake na litrato. Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masasugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Wilma Meran of Spain, Ruth Alcorcon, Maripe Abanza of Riyadh, Fatima Lancesco of Qatar, at Virginia Albina. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Ngayon, tara na't simulan na natin ang ating kwentuhan. Ang kapal na mukha mo! Nakuha mo pa talaga mang babae! Pagbukas pa lamang ni Tirso ng pinto, sinalubong na siya na naglipara na papel. Sinabi sa kanya ng misis na si Amelia at tila sampal na tumama yon sa pisngi niya. Hawak ang nasaktan na pisngi ay matalim na tinapunan niya ng tingin si Amelia. Saan mo nakuha mga yan? Tanong niya kahit ang totoo. Alam naman niya kung sino nagpadala ng mga pictures na yon. Hindi na mahalaga kung saan at hindi na rin tama na umiiyak ka pa ngayon, di ba? Napirmahan mo na bang annulment paper? Malamig nitong putol kay Amelia. Naglakad ng lalaki. Tinungo ang drawer. Doon niya iniwan ng papel na pipirmahan na lamang ni Amelia para mas mapabilis ang kanilang paghihiwalay. Si Tirso naghain noon kaya maaari naman na huwag nang pumirma ang misis niyang si Amelia. Pero mas mapapabuti at mapapabilis ang lahat kung lalagda ito. Wala pa ring pirma. Hinablot ni Amelia ang papel. Kumuha ito ng ballpen na naroon din sa drawer saka pinirmahan na lang basta ang kasulatan. Hindi niya inakala na dudurog sa kanyang puso at pagkatao ang kapirasong papel na yon. Maraming salamat. By the way, naitext na ng sekretarya kong parents mo. Sumagot naman si Tatay Andelo na ipaghahain ka ng mainit na sabaw. Magsabi ka lang daw kung kailan ka uuwi. Nakuha pang sabihin ni Tirso sa malamig na tono. Pagyak na tumawat sa Amelia. Kahit ang sakit-sakit na, muli niyang dinampot ng kaninang hinagi sa mga litrato sa kinumpol at sinaboy muli yon sa batok ng nakatalikod ng si Tirso. Hayop ka! Tandaan mo ito mga ginawa mo sa akin. Sa halos 3 taon na pagsasama natin, gusto ko lang ipaalala sa'yo na naging mabuti akong asawa sa'yo kahit hindi ko ginusto ang lahat. Hindi ito ang mundo ko pero sinubukan kong umagapi sa mundo mo. Kahit napapahiya na ako, pinagtawanan at kinutya ng mga walang kwentang tao na katulad mo. Pinili ko pa rin na makibagay. Ang akala ko, magtatapos ang lahat ng meron tayo sa isang magandang hinaharap. Pero nagkamali pala ako. Mariin lang na kumuyom ang kamao ni Tirso bago nilingon ulit si Amelia. Huwag kang mahihiya na magpahatid sa driver. Paalam at mag-iingat ka. Nang muling tumalikod na lalaki, natakpan na lamang ni Amelia ang sariling bibig. Tahimik siyang sumigaw at nagitngit. Saka parang lukaret na mahinang tinawanan ang larawan ni Tirso at ng babaeng nakakandong dito. Sa loob ng office ng CEO ginawa ang kababuyan. Hindi man nakahubad at hindi nakikita ang mukha at kung anong eksaktong ginagawa ng dalawa. Halata naman na naglalandian. Halata rin na si Tirso lalaki dahil sa suot itong Rolex watch. Saan ba ako nagkulang? Saan nga ba? Sa pagkakaalam niya, nananahimik siya sa probinsya. Ito at ang kanyang ama ang nagkasundo sa mga utang na hindi na kinayang bayaran ni Mang Andelo. Eksaktong edad 18 siya. Sa araw mismo ng kanyang dibu, mag-arang sasakyan ng sumundo kay Amelia sakay si Tirso. Siya ang bayad sa utang. Kung hindi siya sasama, pupulutin ang buong pamilya nila sa kangkungan. Inosente, mahinhin, bata at tipikal na probinsyana si Amelia nung makuha ni Tirso na noon na may edad 23. Ang lalaki ang nagturo sa kanya ng lahat. Nilunok niya ang hindi inaasahan na kapalaran at sinilip na lang sa maliwanag na paraan. Hindi siya kayang pag-aralin sa kolehiyo ng mga magulang pero kaya ni Tirso. Nahirapan man siya mag-adjust sa bagong pamumuhay na kaya niya at naipagmalaki niya sa kanyang mister
ang naging achievements niya sa loob lamang ng sandaling panahon. Inakala ko matutuwa ka. Kahit busy ka naman sa trabaho, nagsisiping tayo at inaral ko rin na hindi magkulang sa aspetong yun. Pero bakit? Muling tanong niya sa isipan. Lulugmok sana sa malamig na tiles si Amelia nang dumating ang maid nila na si Iskang. Ito ang naging matalik niyang kaibigan doon. Halos kaedad niya kasi ang dalaga. Huwag kang dumausdos dyan, bruha ka. Inakay siya ni Iskang sa sofa. Ay, sabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang ma-in-love kay Sir. Ikaw naman kasi, ayaw kang makinig. Sabi ng gwapo at mayaman yan, tsaka yun lang ang lihim kang pakasalan sa munisipyo at hindi ka man lang napakilala sa pamilya niya. Kaduda-duda na. Hindi ko maunawaan kung bakit hindi ka nag-demand na ipakilala ka ni Sir sa magulang niya. Nasa ibang bansa ang mga magulang, doon na nakabisa mga ito. Sa halos 3 taon nga nilang pagsasama, hindi nagawang ipakilala si Amelia sa mga ito kahit sa cellphone lang o overseas calls. Hindi siya nagdademand dahil kahit ano pang ayos ang pagsasama nila ni Tirso, alam kasi niyan nakuha pa rin siya na lalaki sa hindi normal na paraan. At tama nga si Iskang. Darating ang araw na pagsasawaan siya ni Tirso. Ganun pala yun. Kaya pala 5 araw na niya akong hindi sinisipingan, Iskang. Dahil may iba na. Samantalang dati konting pagpapaseksi ko para na niya ako lalamunin ng buo. Garalgal ang tinig ni Amelia pero bahagyang natawa pa rin ang kasambahay. Kita mo to, nakuha mo pang alalahanin yung siping-siping na yan. Napakasakit sa akin na malaman na may iba na siyang hinahalikan at hinahanap. Shh, tama na. Putol ni Iskang sa sinasambit ng kaibigang amo. Ang mabuti pa, ayusin mo na sarili mo. Yung tinuro mo sa akin na carbonara niluto ko. Alam ko kasi na hindi ka makakaluto at alam kong yun ang nag-iisang pagkain na hindi tatanggihan ni Sir. Sige na, dala mo siya ng carbonara. Ipakita mo sa kanya na kahit ganyan ang nangyari, nakuha mo pa rin siyang ipagluto at walang ibang babae makakagawa niyan sa kanya. Konsensyahin mo para kainin niya. Pinahid ni Amelia ang mga luha sa kabahagyang ngumiti. Sige, titikman ko rin kung nakuha mo ng timpla ko para kahit wala na ako rito. Ikaw nang bahala sa pagkain ni Tirso. Umikot ang mga mata ni Iskang. Alam niya naman na yun ang sasabihin ng kaibigan. Ngunit napangiti na lang din siya dahil napagaan niya kahit na papano ang nadaraman sakit nito. Hindi siya sanay na nakikitang nasa ganong estado si Amelia. Kaya nga kung papalarin at iadya ng Diyos, sana ay magtagumpay ang nabuo niyang plano para sa mabuting kaibigan at kay Tirso. Hindi lang naman siya simpleng kasambahay. Siya ay tsismosang kasambahay. Marami siyang alam na hindi niya pwedeng sabihin kay Amelia. Kung mabubuntis ka pagkatapos ng gabing ito, yun ang tulong na maibibigay ko sa iyo sa lahat ng mga nagawa mo para sa akin, Amelia. Dahil sigurado kung hahabulin ni Sir Tirso ang bata kapag nalaman niya yan at may tsansa na kayo pag nagkataon. Sabi sa isipan ni Iskang habang tanaw niya ang likod ng kaibigang amo. Sa silid din na Amelia at Tirso, inabutan niya mister na nasa mini sofa. Nagsasali nito ng alak sa kupita. Pinaganda nga pala kita ng carbonara kahit naiinis ako sa iyo kanina. Huwag mo sanang tanggihan at huli na naman to. Paismid na ani Amelia. Kung bakit naman kasi wrong timing ang pagluluto ni Iskang. Kung kailan pa talaga intense ang pagtatalo na namagitan sa kanila ni Tirso kanina. Fine. Simple at malamig naman na tugon ng lalaki. Lumapit si Amelia at nilapag ang plato sa coffee table. Mag-iimpake na ako. Hindi sana istorbo ang presensya ko sa iyo. Just do it and go. May kung anong dumaloy na hinanakit sa dibdib ni Amelia pero marahan na siyang lumunok. Ayaw na niyang umiyak sa harap ni Tirso. Kotang-kota na siya. Gayong kung babalikan ng panahon na 18 lamang siya, ay takot na takot siya sa lalaki. Kaya nga edad na 19 na siya nung unang beses na sila'y magtalik. Hindi siya pinilit ni Tirso. Kusa lang nangyari ang kanilang unang pagtatabi. Masarap talaga tong carbonara mo. Ilang minuto nakalipas ay biglang sabi ng lalaki. Animoy wala nangyaring kadramahan sa kanila kanina sa may living area. Salamat. Tanging tugon ni Amelia. Hindi naman kasi siya ang nagluto nun. Pero napansin niya nga kanina na nakuha ni Iskang ang luto niya.
Marunong din si Iskang ng ganyan luto ng carbonara. Magpaluto ka lang sa kanya kung kailan mo gusto. Hindi na nagsalita si Tirso. Makalipas ang ilan pang minuto, matapos itong kumuha ng inumin sa ref, nagsalita na naman si Amelia. Pwede ba ako magtanong? Ano? Ngayong pirmado ko ng annulment. Ibig bang sabihin, bayad ang tatay ko sa'yo. Hindi mo na kukunin ang lupa namin at sakahan. Actually, may 1 taon pang kakulangan. Yun naman pala eh. Bakit nagmamadali ka makahiwalay sa akin? Ayaw sana niyang magtunog bitter pero kusa na lamang nabula sa bibig niya yun. Nagkatunog ang ngisi ni Tirso. Kaya mo nang buhayin ang pamilya mo. Kung sakali man na maningil ako sa kakulangan ng tatay mo, alam kong kaya mo na ako matapalan ng kwarta. Bumuga ng hangin si Amelia. Kung sa bagay ay nakapagtapos na siya at mahusay na magluto, maaari na niyang ipunin ang kakulangan na sinasabi ni Tirso kapag nakapagsimula siya ng negosyo. Sige, bye na. Pero naudlot ang pamamaalam ni Amelia. Saktong dumaan siya sa gilid ni Tirso, bit-bit ang mga inimpake niya nang bigla siyang higitin na lalaki sa kanyang pulso. Amelia, nainom ko naman ng malamig na tubig pero para ako naiinitan. Ha? Nagtatakang ani Amelia. Nang sulyapan niya mukha ni Tirso, nanlaki ang mga mata niya. Panay pulang-pula ang mestesuhin pa naman na lalaki. Anong nangyayari sa'yo? I think... Yun pala ang natutugon na lalaki, bigla na lang siyang hinila. Naglanding ang pang-upo ni Amelia sa nakasaludong bagay na nasa pagitan ng mga hita ni Tirso. Bakit ganyan yan, Tirso? I don't know. May nilagay ka yata sa kinain ko. At pinagbintangan mo. Malakas sa singhap ang pumutol sa sinasabi ni Amelia. Bigla na lang kasi siyang hinigit pahiga ni Tirso. Hoy, hindi na tayo mag-asawa. Tsupi! I cannot, Leah. Marahas na bulong ni Tirso. Kumagat-labi na lang si Amelia na marinig niya ang tunog ng napunit niyang panty. Buset ka, Iskang. Ano ba tong ginawa mo? Aalis na lang ako't lahat. Pinahali mo pa ako kay Tirso. Kastigo ni Amelia sa kasambahay sa kanyang isipan. Madali niya naisip ang bagay na yon dahil kung walang hinalo si Iskang sa carbonara, hindi naman siya gagalawin ni Tirso. Ilang araw na nga siyang hungkag sa haplos nito eh. At sa mga sumunod na sandali, literal na hali na nga ang ginawa ni Tirso sa kanya. Iyon ang kauna-unahan na pagniniig nila na lalaki na walang humpay at talagang ayaw nitong tumigil hanggat hindi nalulundo ang kama. Sa kapaguran, kinabukasan ng 4:00 ng umaga na nagising si Amelia. Pagmulat ang mata niya, mapait siya na pangiti. Bumungad sa kanya ang maleta kung saan niya nilagak ang iuuwing mga damit. Sa kanya naalala na pauwi na nga pala siya sa kanila. Memorable ang mga nangyari ngayong gabi sa atin, Tirso. Maraming salamat. Anya sa isipan ng balinga na lalaki. Tahimik itong natutulog sa kanyang tabi. At kahit dinampianan niya ng halik sa labi, hindi ito nagising. Ilan sandali pa, malaya na nakalabas ang bahay ni Tirso si Amelia. Sa bahay nila sa probinsya, malayo pa lang ay napangiti na si Amelia. Talaga kasing napakalaki ng pagbabago ng pamumuhay nila sa kasalukuyan kaysa noon. Dahil sa nakikita niyang malaking bahay at malawak na lupain na may baboy, manok at mga baka, gumaan ang loob niya kahit na papano. Masakit man na hiniwalayan siya ni Tirso, hayo naman ang mga magulang niya. Nabigyan niya ng magandang buhay at magpapatuloy yon kahit hiwalay na sila ng mister. Pagpasensya mo na nakaraang pangyayari, anak. Kung hindi dahil sa utang natin, hindi mo daranasin ito. Hindi ka sana nahulog kay Tirso. Hingin pa umanhin ni Mang Andelo kay Amelia. Tay, ayos na po yun. Nakaraan ang bagay na yan, huwag na nating ungkatin pa. Kung tutuusin, salamat pa nga ako at napag-aral ako ni Tirso. Kung hindi dahil sa kanya, matetenga ako sa bahay lang dahil wala naman tayong pera pampaaral ko noon. Sinsero niyan sabi sa ama. Anak, ngayon nandito ka na ulit. Hayaan mo makabawi kami sa iyo sa mga panahon na kinuha sa iyo ng pangyayaring yon.
Ang kanyang ina naman ang nagsalita. Kahit na papano ay napangiti si Amelia. Niyakap niya ang tumatanda na niyang mga magulang. Huwag na po nating banggitin ang lalaking yon o kung ano pa man na naganap sa nakaraan. Iwasan niyo na rin na mag-guilty. Uulitin ko, naging ayos ako sa piling ni Tirso. Kung ano man ang nangyari sa amin, dahil na rin po yun sa kanya at wala namang ibang dapat sisihin. Siguro, tinuruan niya lang ang sarili niya na iwasang mahalin ng tulad ko. Bagay na hindi ko nagawa. Hinayaan kong mahulog ang loob ko sa kanya sa dahilan na asawa ko kasi siya. Pangungumbinsi niya sa sarili. Kahit ang totoo, ang pagiging mabuti at sensual ni Tirso ang nagpaibig sa kanya. Kaya hindi niya halos mapaniwalaan hanggang sa mga oras na yon na nakuha nitong mambabae. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang kinakatakutan ni Amelia. Umaga pa lang, nagising na siya sa mabantot na amoy ng pinipritong tuyo ng kanyang ina. Aba Amelia, paborito mo ito, ano ka ba? Ano't sumusuka ka ngayon? Sita ni Aling Tinding sa kanyang anak. Ikaw naman, masama ng pakiramdam ng anak mo, ganyan pang reaksyon mo. Sabi naman ni Mang Andelo, saka bumaling sa ibang anak. Inutusan ng mga ito na magpainit ang tubig para sa sikmura ni Amelia. Nay, tay, huwag na ho kayo mag-alala sa akin. Sa tingin ko kasi, buntis ako. Pahayag ni Amelia matapos niya magsuka. Natigilan na napatingin sa isa't isa ang mag-asawa. Pagdakay nag-utos si Amelia sa mga kapatid na ibili siya ng pregnancy strip sa bayan. Gaya sa inaasahan na ni Amelia, buntis nga siya. Anak, tahan na. Pasensya na. Nangyari na lahat. Hindi ko na yun maibabalik pa. Pag-aalo ni Mang Andelo sa anak, nakabog na lang ang umaatungal pagkalabas ng banyo. Hindi ko naman ho iniiyakan na may nabuo sa tiyan ko eh. Sigurado rin ho ako na kaya kong buhayin tong anak ko. Gagawin ko lahat para sa kanya. Hindi rin ako nag-aalala na wala akong magagawa kasi nakapag-aral na ako. Kung meron man magandang dulot ang pagsasama namin ni Tirso, yun ay napagyaman kong kaalaman ko. Kung ganon, ano palang iniiyak mo? Tanong ng kanyang ina. Pinahid muna ni Amelia ang kanyang mga luha bago tumugon. Iniisip ko magiging reaksyon ni Tirso. Naitay, ayokong ipaalam sa kanya to pero malabo ho na hindi niya malaman. Mayaman at hambog ang lalaking yun. Gusto kong itago sa kanya ang bata. Nagkahiwalay kami dahil na babae siya. Walang problema roon. Kung hindi ka naman mahal nun, mawawala ng pakialam na talaga sa'yo. Mas umatungal si Amelia. Parang kahit siya'y naguluhan sa sarili. Itatago niya ang bata pero masakit pa rin na malaman na wala na talagang pakialam sa kanya dating mister at siyang ama ng kanyang pinagbubuntis. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan at tama nga si Amelia. Malabong hindi malaman ni Tirso ang tungkol sa kanilang anak dahil eksaktong 9 na buwan na ang kanyang tiyan. May taong pinapunta si Tirso sa kanya nang hindi niya nalalaman. Tama ka, Tirso. Buntis nga si Amelia. Base sa investigasyon namin, lalaki magiging anak mo sa kanya. Balita ng pinsan niyang si Kokoy isang umaga. Mariin na napakuyom ng kamuo si Tirso, saka siya marahas sa lumunok. Samantalang si Iskang ay nasa hindi kalayuan, nakatago sa malaking vase at lihim na nakikinig. Salamat sa Diyos, nabuntis ka Amelia. Ani Iskang sa kanyang isipan. Anong gusto mong gawin natin ngayon sa nalaman natin? Untag kay Tirso ng investigador na pinsan. Ang totoo, hindi ko pa alam. Sagot ni Tirso. Si Iskang siguro may maisasuggest. Total, kanina pa siya nandun at nakikinig. Nanlaki ang mga mata ni Iskang. Tinuro ni Kokoy ang pinagtataguan niya. Sir, naku, wala po akong maisasuggest. Kandautal na anang kasambahay. Matalim siyang sumulyap kay Kokoy pagkatapos. Si Tirso na may nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Naalala niyang malapit na kaibigan nga pala noon ni Iskang si Amelia. Nakakausap mo ba si Amelia, Iskang? Umiling si Iskang. Ayaw na raw niya ng kahit anong connection sa'yo, sir. Kaya nga ako nakikinig ng lihim sa pulis patola na to para makibalita rin eh.
Mag-suggest ka na Iskang, paano ba nakuha ng pulis patola na to ang puso mo? Baka pwede yung kay sir. Panunukso ni Kokoy sa magandang kasambahay. Hoy damuho, ano nakuha ang puso? Baka nakuha mo lang ang uso ko, sira ulon to. Natawa si Kokoy, samantalang kunot na kunot naman na noo ni Tirso. Wala siya nauunawaan sa nangyayari kina Kokoy at Iskang. Pero Sir Tirso, kilala ko ho si Amelia. Talaga nagalit siya sa babae niyo kaya hindi kayo mapapatawad nun. Ang mabuti pa ay pag-isipan niyo namang mabuti ang paglapit niyo sa kanila mag-ina. Gaya nga ng balita ni Kokoy, ayos naman siya at umuulad na sa probinsya. Dangan at ang anak niyo ay hindi niya naman maaring masolo pero ang bawat hindi tama nagawa, malaki ang katumbas sa ganti. Tama si Iska. Pero sa loob-loob ni Tirso, hindi naman totoo tungkol sa kanyang pambababae. Ginawa niya lang ang bagay na yon para mapalayo niya si Amelia at nang mahiwalayan na niya ito. Napailing siya. Hindi iyon ang tamang oras para magsisi. Kailangan niya mag-isip kung paano makakausap si Amelia tungkol sa custody ng kanilang anak. Hindi niya nais na gamitin ang kayamanan. Masyado nang nadamage ang emosyon ng babae noon dahil sa kanya. Ayaw na niyang dagdagan pa yon. Sa kabilang dako, tuwan-tuwa si Amelia habang nagtitiklop ng mga baru-baruan para sa kanyang anak. Halos lahat yon ay bigay lamang. Kahit kasi may pambili siya, matindi ang paniniwala ng mga matatanda roon sa San Igme na ang batang nasa sinapupunan ay magsiselan kapag bago lahat ang isuot at gagamitin ito sa paglabas. Anak, sabayan ka manganganak. Sigurado ka ba na kaya mo nang mag-isa kapag na-admit ka na sa klinik ni Doktora Madrigal? Nginitian ni Amelia ang ina. Oo naman ay, kayang-kaya. Wala bang ibang okasyon bago lumabas ang anak mo ate? Stingit ng kapatid niyang 12 anyos na si Anton. Anong okasyon ang sinasabi mo? Balik tanong ni Amelia. Yung gender reveal, may ganun na mapepera. Mapera ka na ngayon ah. Natawa si Amelia. Pwede rin naman. Kaya lang hindi naman ako nagpasabi kay Doktora Madrigal. Gusto ko kasi na pati sana ako masorpresa sa gender ng anak ko. Ang KJ mo naman te, hindi na uso yun. Sayang ang pagkain na pagsasaluhan sa gender reveal. At saka kainaman yun at ang ikaw rin masorpresa. Kami na lang nila doktora makakaalam muna sa kasarian ng bata. Sakto naman nagkakatawanan sila nang tumunog ang cellphone ni Amelia. Si Iskang ang nag-text. Bukang bibig din ito ang gender reveal party. Dahil nabanggit na rin lang ang namiss niya naman na kasama si Iskang, sumang-ayon na rin si Amelia sa kasiyahan na naisip ng mga ito. Eksaktong 2 linggo bago ang admission schedule ni Amelia sa may klinik sa bayan kung saan siya manganganak, ginanap na ang gender reveal party ng bata sa kanyang sinapupunan. Tuwan-tuwa siya at kasabay ng aliwalas ang panahon sa araw na yon. Nagkakatuwaan talaga at supportive ang mga kapitbahay nila at kaibigan ng kanyang pamilya. Nakakatuwa naman talagang asansado ka na rito sa lugar niyo sa San Igme ha? Kilalang kilala ka nang nagpapautan ng pera Amelia. Biro ni Iskang sa kanya habang tinutulungan niya ito sa pagpapahangin ng mga lobo. Nagamit kong naaral ko nung nagsasama pa kami ni Tirso. Alam mo naman, pinaasa ko noon na magkakaroon ako ng posisyon sa company niya bukod sa usapan namin. Bibigyan niya ako ng pwesto noon ng restaurant. Oh, wag ka na sumimangot. Naalala mo na naman ang nakaraan eh. Agap ni Iskang. Hoy, nabanggit na rin lang. Ikaw may gawa nitong paglobo ng tiyan ko ah. Hindi pa kita nakakastigo tungkol doon. Biglang wika ni Amelia sa kaibigan. Tumawa si Iskang. Sinadya ko nga yun eh. Hindi naman tatalabang gayuma kaya pampel na lang ang nilagay ko sa carbonara ni Sir. Kako, bago kayo maghiwalay, magpatuso ka na muna para may baon ka mainit at tagpo. Pagbibiro nito. Nakangiti na napaismid si Amelia. Baliw ka. Pero salamat ah. Kung hindi dahil dito sana buong to, baka nagpakamatay na ako. Tunay pa lang sinasabi nila na too much love will kill you. At alam ko naman kasi na too much love mo si Sir Tirso no. Ayoko naman na mapatay mo siya bago ka umalis nun kaya ayun, pinaghahasa na lang kita sa kanya. Nagkatawanan sila. Namiss niyang ganoong kagaan na tagpo habang kausap si Iskang. Pero Lia, alam kong ayaw mo magtanong pero ganun pa rin naman si Sir. Panay trabaho. Mula nang magkahiwalay kayo, busy pa rin. Hindi pa rin dalawin man lang ng mga magulang.
At saka nakakapagtaka. Iskang, ayoko makarinig ng balita tungkol sa kanya. Putol ni Amelia sa pagkukuwento ng kaibigan. Sapat ng kahit papano, hindi ko na hinahanap ang mukha niya. Nabura ko na nga mga pictures niya sa cellphone ko eh. Nakablock na rin ang numero at mga accounts ng social media niya sa akin. Ganun ko siya kinamumuhian. Pero kasi naman Amelia, muling naputol ang pagsasalita ni Iskang. Siyang dating kasi ng gobernador ng San Igme. Bakit nandito si Gobleon? Anong ginagawa niya rito? Nagtatakang tanong ni Amelia. Aba, malay ko besh, ikaw ang taga rito sa San Igme eh. Sagot ni Iskang. Tara, salubungin natin. Aya, may dalang malaking box. Regalo yata sa'yo. Bongga naman, may kumpare akong governor. Tumaas ang kilay ni Amelia. Simpleng mamamayan lang siya ng San Igme. Paano mangyayari ang biro na yon ni Iskang? Nang walang ano-ano'y kinabahan siya. Hindi. Imposible naman na magkakilala sina Gobleon at si Tirso. Ani sa isip ni Amelia. Magandang araw. Nakarating sa akin ang balita na malaki ang kasiyahan na nagaganap dito. Panimula ng guwapong gobernador. Amelia, congrats. Dalangin ko maluwalhati mong panganganak. Bati sa kanya ni Gobleon. Nakipagkamay si Amelia sa gobernador. Salamat Gob. Pero nakakapagtaka lang, bakit ho kayo Siniko siya ng nanay niya kaya hindi natuloy ang kanyang tanong. At bago pa makapag-usisa si Amelia, inaya na ng nanay at tatay niya ang gobernador. Nilingon niya si Iskang pero wala na pala ito sa likuran niya. Bagkus, nasa mini stage na at hawak ang mikropono. Inaanunsyo na sisimula na ang gender reveal. Wala pang oras Bulong ni Amelia ng may pagtataka. Teka, kinakabahan ako talaga Request si Gobleon na ito na lang daw malaking kahon ang bubuksan natin para sa gender reveal. Sabi ni Iskang sa masiglang boses. Para raw masurpresa si Amelia at regalo to ni Gob. Naghiyawan sa tuwa ang mga ito. Okay. Regalo. Surprise. Bulong ulit ni Amelia sa sarili. Nginitian niya ang mga tao at nakipalakpak na rin. Ayaw niya maging KJ at ayaw din niyang mapahiya ang gobernador, kaya sige, buksan na nga ang surprise sa big box. At nang bumilang na nga si Iskang, binuksan na nito ang kahon. Hiyawan sa saya mga tao na humula sa boy gender dahil confetti na kulay blue ang unang bumungad sa box. Pero ang confetti, sinaboy ng palad na kilalang kilala ni Amelia. Hayop ka? Sinasabi ko na nga ba ikaw yan eh? At talagang suot mo pansingsing natin, hindi ka na nahiya? Mabilis sa sinugod ni Amelia si Tirso. Ang dati niyang mister, nasa loob na malaking box. Gaano man ito kataas na lalaki, walang pakundangan at sinabunutan ito ni Amelia. Hindi nagkanda-ugaga ang lahat ng tao sa pag-awat sa kanya. Buisit ka? Sa susunod na 2 linggo pang schedule ko ng panganganak, pinahilab mo na tiyan ko ngayon? Sambit ni Amelia ilan sandali lamang. Hawak niya ang biglang kumirot na balakang. Amelia, naku, tunay ba? Natarantang ani Iskang. Si Tirso naman ay namutla, pero nasa tamang huwisyo pa para buhatin ang buntis na ex-wife. Ibaba mo ko! Kaya ko manganak mag-isa! Kumakawag sa karga ni Tirso na sambit ni Amelia. Huwag ka nga magulo, Amelia. Ano ka ba? Baka mapano kayo ng bata. Mariin na saway ni Tirso. Mas lalo kung mapapano kung makakasama kita dito. Imbes sumagot, in-start na lang na lalaki ang makina ng kanyang kotse. Ilan sandali pa, binubulabog na ni Tirso si Doktora Madrigal. 38 weeks lang ang pasyente. Paano nangyari to? Naging maingat naman si Amelia. Natatarantang sabi ng doktora kay Tirso. May nanganganak naman ng 38 weeks, di ba, Dok? Nagawa pang itanong ni Tirso. Oo, pero kaya kami may schedule ni Amelia kasi napakalaki ng bata. Hindi siya naghinay sa pagkain. Dok, do everything para mailigtas yung asawa ko. Asawa? Pero walang asawa ang pasyente ko. Gulat na wika ni Doktora Madrigal. Dok, siya ho ang tatay ng bata. Singit ni Iskang sa usapan. Nakasunod na pala mga ito nang hindi na malaya ni Tirso.
Mahigpit pa naman ang bili ni Amelia. Walang sino man ang pipirma na tatay ng bata. Baka raw siya groggy pa pagkapanganak. Malaki ang takot sa'yo ng pasyente ko, sir. Nagawa pang iwika ng doktora. Doktora, huwag na tayo magkwentuhan. Pakiasikaso na si Amelia. Kailangan niya ng tulong medikal ngayon. Naiinis na sabi ni Tirso. Don't worry, napangunahan ako ng assistant ko. Alam na niyang gagawin. Yun lang at nilayasan sila ng doktorang may pagkausisera. Pasensya ka na. Naging malapit na kaibigan kasi ni Amelia si Doktora Madrigal habang siya'y nagpapacheck up dito. Sabi ni Aling Tindeng kay Tirso. Umiling ang lalaki. Nay, andalangin ko'y makaligtas sa magina ko. Ako po ang dapat humingi ng pasensya sa inyo. Dahil yata sa akin kaya siya mapapaanak na wala sa oras. Pakulo ko ang pagsorpresa sa kanya. Hindi ko alam na ganun siya kagalit sa... Hindi mo alam? Galit na putol ng tatay ni Amelia. Sinuntok nito sa panga si Tirso. Nang babae ka, malamang hindi matuwangan ako. Pinambayad utang ko lang siya sa'yo pero hindi basura ang damdamin ng anak ko. Inawat ni Aling Tindeng ang asawa. Si Tirso ay labis na nagsisisi. Bakit ba hindi niya muna naisip na sabihin kay Amelia nang babae na yon sa pictures ay gawa-gawa lamang niya? Sana pala, inamin na muna niya kung gaano siya kagago bago siya nagsorpresa ng ganoon. Gago siyang talaga. Oo, pinambayad utang lang si Amelia sa kanya pero nang maramdaman niyang pareho na nilang minamahal ang isa't isa, sa kanya naisip na palayuin ito sa kanya dahil hindi ito pwede. Pasensya na ho, gago talaga ako. Pagkatapos ng lahat, bumalik pa ako sa nananahimik na buhay ni Amelia. Umasa pa rin ako na makilala ng anak ko gayong hindi ako naging mabuti kay Amelia. Sorry. Sinserong wika ni Tirso sa magulang ni Amelia. Sa pagdating naman ng gobernador ay natigil ang sandaling komisyon. Itong umawat sa kanila at siya nagpakalma sa sitwasyon. Pinapaanak na po ni Doc si Miss Amelia, sabi ng babaeng assistant nurse. At sa mga sumunod na sandali, tanging malakas sa pintig na lang ng puso ni Tirso ang narinig niya. Sir, magkape po muna kayo. Alok ni Iskang sa kanyang boss. Umuusok ang kape sa styro cup pero hindi yun halos naaamoy ni Tirso. Gayunpaman, kinuha niya ang baso at hinigop. Instant coffee yun pero wala siyang pakialam kung masarap ba o ano. Kakasilip ko lang sa loob, wala pa namang anuman na balita si Doc. Uwi ka ng kasambahay. Ayaw kasing sumilip ni Tirso sa paanakan o kahit sa labas lang. Ang pagtuntong ng mga paaroon ni Tirso ay matuturing ng katapangan para sa kanya. Sadyang mahal na nga niya si Amelia dahil hindi niya nais na umalis sa kinatatakutan na lugar at sitwasyon. Iskang, gaano katotoo na ang babae manganganak? Nasa hukay ang ikalawang paa. Hindi ko alam sir. Pero may nakwento noon ang inang sa akin. Sabi niya, ultimo raw ang mayayaman, hindi nakakaligtas pala sa mga ganyang kasabihan. Kasi may kakilala raw siya, namatay sa panganganak ang misis. Mayaman daw. Sinabi ng mister na gawin ang lahat para mabuhay ang misis niya. Pero ang hindi magandang biro ng kapalaran, namatay talagang babae. Mapait na napangiti si Tirso. Ang inang kasi ni Iskang ay dati nilang kasambahay. Siyang kinukwento nito sa anak. Ang kwento nila ng namayapang asawa na si Margaret ay tila hango sa nobela pero oo, nangyari sa kanila. Pagkapasok pa lang na misis niya sa paanakan, pinatawag na siya ng doktor. Mayabilin pala si Margaret kasi mawawala na. Sa sobrang usasera mo, hindi mo alam na akong kinukwento sa'yo ng inang mo? Seryoso niyan tanong kay Iskang. Ang mga mata niya'y diretso lang ang tingin. Bahagyang natawa ang babae. Ang totoo, alam ko sir. Sigurado rin ako na alam mo, nahuhulog na ako kay Amelia noon. Kaya ako siya pinapirma ng annulment. Oo rin sir. Nagkakamot sa kilay ng pag-amin ng maid. Usisera talaga ako sir eh. At saka alam ko rin nga na mahal ka ni Amelia. Kaibigan ko kaya siya. At hindi na rin ako magtataka na alam mo ring palabas kulangan tungkol sa pambababae ko. Bumuga ng hangin si Iskang bago sumagot. Ay, opo. Alam na alam ko rin na mahal mo na ang kaibigan ko. Ang sa carbonara naman, aaminin ko, ako po may gawa. Kasi naman sir, hindi ko gustong matapos na lang doon ang love story yun ni Amelia.
Tapos ito, inadya ng Diyos na magkakaanak na kayo. Naging mabuti kayo sa akin buhat mawala ang inang. Ganon din si Amelia. Kaya ako nagawa yun. Pasensya na pero hanggang doon lang naman ang ginawa ko. Yung mga sarili niyong issue, sa tingin ko, mas okay na kayo nang rumisolba. Sa ngayon, masaya akong alis ng Pilipinas dahil may pag-asa na kayong dalawa ulit. Aalis ka? Mga ibang bansa ka? Tumango si Iskang. Oho sir, magpapaalam na sana ako bago mangyari to kay Amelia. Mga ibang bansa kami ng pinsan yung pulis patola. Nang himasi ni Iskang ang sariling tiyan, napamulagat si Tirso. May bata dyan? Si Kokoy ang ama? Nang tumango ang kasambahay, nais mahilo ni Tirso. Akala niya nagliligawan pa lang ang dalawa. Alam niyo naman, nasa ibang bansa rin na magulang ni Kokoy. Ipapakilala niya kami ng bata. Doon kami magpapakasal at mamumuhay. Pahayag pa ng kasambahay. Tanging nasabi ng amo. Sir, mahal ka rin ni Amelia. Ngayon na magkakaanak na rin kayo. Sana gawin mo lahat para mapatawad ka niya. Matigas ang puso niya pero ika nga. Walang matigas sa tinapay sa mainit na kape, hindi ba? May dinukot ang kasambahay sa sariling tong bulsa. Isang maliit na rosaryo. Ito, pamana sa akin ni Ina ang maliit na rosaryo na to. Sa'yo na lang. Ilapit niyo muli ang sarili niyo sa Diyos. Ngayon na binigyan niya kayo ulit ng pagkakataon na magkaroon ng pamilya. Huwag mo nang hindian. Pangalagaan mo na, sir. Kinuha ni Tirso ang rosaryo. Hanggang sa magpaalam na si Iskang. Nasabi na rin daw nito kay Amelia na paalis na sa araw na yon mismo. Nakakabigla pero ano pa bang magagawa niya? Nagmamahalan sina Iskang at Kokoy. Matagal na pala nang huli akong humawak na rosaryo. Sambit sa isipan ni Tirso. Haplos ang rosaryong kasing laki lang ng kanyang hinliliit. Sir, may itorbo ko po muna kayo. Pinapatawag ka sandali ni Doktora. Untag sa kanila ng female nurse. Sumunod si Tirso sa nurse kahit bigla siyang binundol ng kaba. At nang makarating sila sa tila office ng OB doctor, mas lalo siyang kinabahan dahil naroon ang mga magulang ni Amelia. Malungkot pang ekspresyon ng mga mukha ng dalawang matanda. Nag-usap na kami ni Andelo. Nagkaisa kami na ibigay sa iyo ang desisyon. Pauna ni Aling Tindeng. Kahit hiwalay na kayo ng anak ko, ibibigay ko sa iyo ang desisyon at may batang kasama rito. Ikaw pa rin ang ama ng apo ko. Isa pa, sinabi ni Doktora na talagang ang asawang kinakausap nila sa ganitong pagkakataon. Seryosong sabi naman ni Mang Andelo. Hindi pa kami hiwalay ni Amelia. Pumirma man siya noon, hindi ko yun inasikaso. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung bakit hindi ko napironoseso ang annulment namin. Hindi ko rin alam kung bakit ko narehistro ang kasal namin noon kahit na alam kong hindi dapat. Pag-amin ni Tirso. Kung ganon, ikaw na nga siya magde-decide nito. Singit ng doktora. Tungkol ba saan? Puno ng pagtataka na tanong ni Tirso. Bumuntong hininga ang doktora. Ay, kailangan mong mamili kung sino kay Amelia at sa anak ninyong si Amelio ang nais mong magpatuloy na mabuhay. Ano? Halos mabingi na si Tirso sa dagundong ng kanyang dibdib dahil sa narinig. Paano nangyari yan? Bakit? Napaka-rare na pangyayari to. Pero ang lahat ay maaari nating isisi sa biglaan niyang panganganak pagkatapos naming paghanda ng Sunny Matiway sa inyong delivery. Sa madaling salita, siya na naman ang may kasalanan. Kasalanan na ni Tirso nung mawala si Margaret. Biglaan na nagbuntis kasi ang dati niyang misis. Bagi nawala sa plano dahil may sakit ito sa puso. Yun ang rason kung bakit ito nawala sa araw ng panganganak nito. Sumabay rin ang bata. At ngayon, narito na naman siya sa kaparehong sitwasyon. Karma na yata niya yon sa pag-abandona niya sa mga magulang na umabandono rin sa kanya. Si Amelia ang pinipili ko, Doka. Mahigpit ang hawak sa rosaryo na wika ni Tirso. Bago pa siya lamunin ng sakit ng dibdib dahil sa pagkaakala sa mga magulang at sa kanya nakaraan ay nagdesisyon na siya. Si Amelia ang pinipili ko. May mga bagay pa kaming dapat resolbahin bago ang pagiging magulang. Alright, huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Amelia ang tungkol dito. Mananatili itong confidential sa pagitan nating apat. Kailangan nating protektahan ang puso at isip ng isang babaeng bagong panganak. Hindi ito magiging madali para sa kanya.
Mabilis ang sumunod na nangyari. Pagkatapos ipalibing ni Doktora kay Tirso ang sarili niyang anak, pina-counseling siya nito upang hindi niya dalhin ang guilt sa pagpili. Bagay na hindi sinang-ayunan ni Tirso noong si Margaret ang nawala. Naisip tuloy niya talagang yatang may kakaiba sa rosaryo na muling pinahawak ni Iskang sa kanya o talaga lang may kakaiba sa pagyakap niya sa pagmamahal na nadarama na ngayon para kay Amelia. Pagkalipas ng 2 araw, nakauwi na sa bahay si Amelia. Ano pang ginagawa mo rito, Tirso? Wala ka ng dahilan para manatili dito. Wala ng anak natin. Malamig na sabi ni Amelia. Iyon ang unang beses na nagising si Tirso at dinatnan ng misis na nagkakape sa sala. Sa mga nakalipas na araw kasi nagkulong lang ito sa loob ng kwarto. Nakalimutan mo na ba? May 1 taon pang kulang ang Tatay Andelo sa akin sa lupang to. Kaya wala kang karapatan na basta nalang paalisin ako rito. Flat ang tono na tugon niya. Napaismid ang babae. Grabe. May singilan pa rin palang kaganapan pagkatapos ng lahat. Ganun talaga. Nagtungo sa kusina si Tirso. Pagbalik, may dala na itong 2 tasa ng tsaa. Kailangan mo to, hindi ka na halos kumakain. Hindi kumibo si Amelia. Alam ko mahirap pa nangyari at mas pinapahirapan pa ng presensya mo ang lahat. Mali ka. Nandito ako para gumaan nga sa yung lahat, Lia. At sa tingin mo talaga gagaan sa akin ang lahat ngayong kasama kong babaerong tatay na nawala kong anak? Nabasag ang boses ni Amelia. Bigla ang pagkirot ang dibdib ni Tirso dahil doon. I'm sorry about that. Hindi ko na yun mababago. Hindi ko kailangan ng awa mo, Tirso. Sa totoo lang, para kay Amelia ay nakakasakalang presensya ni Tirso, lalo na malamig nitong ugali. Mulit simula ganito na lalaki. Tila bato, hindi natitinag. Nakakainis talaga. At nakakainis din siya dahil sa kaibuturan niya. Umaasa rin siya na may nadarama ito sa kanya kaya nananatili pa rin sa bahay nila kahit nawalan sila ng anak. Hindi kita kinaawaan. Hindi mo lang ako mapapalis dito kasi hindi naman ako ikaw. Ilan segundo na nagtama lang ang kanilang mga mata. Ang bawat titig nila ay sila lamang ang nakakaalam kung ano ang tunay na kahulugan, ngunit kung sa paningin ng ibang tao, alam na agad na iyon ang titig ng isang taong umiibig. Kainaman at nariyan kayong 2. Singit ng kadarating lamang na si Mang Andelo. Sabay silang napasulyap dito. Hindi nakaligtas kay Amelia ang bahagyang pagkislot ng kanyang puso nang biglang tulungan ni Tirsong itay niya at nagmano pa ito bilang respeto sa matanda. Galing ako sa bayan. Hindi mo na kailangan na maghintay pa na ilang buwan, Amelia, at nabili na nitong si Tiros ang pwesto para sa restaurant na nais mong itayo. Patuloy ni Mang Andelo. Kumunat noon ni Amelia. Nabili? Ang akala ko may kontrata yung nakapwesto ron tayo. Nagkibit balikat ang matandang lalaki. Ayaw mo ba nun? Agad nakuha ni Tiros at hindi ka na maghihintay. Nang sulyapan ni Amelia ang dating mister ay ito naman ang nagkibit balikat. Kakasabi ko lang sa'yo, hindi ba? Gagawin ko magaan para sa'yong lahat. At hayo na naman ang kakaibang haplos sa puso ng babae. Ang restaurant na dating pinangako ni Tirso sa kanya, ngayon ito tinupad. Aaminin ni Amelia, kinagagalak ng loob niya ang bilis ng pangyayari. Nilaro niya lang sa balintataw niya na siya na magiging owner ng restaurant na yon na nakapwesto sa mataang lugar sa bayan at ayun na nga at naganap na. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo to. Pero maraming salamat. Hindi mo na kailangan na magpasalamat, Lia. Ang totoo, ayos na sa akin na makita ang panunumbalik ng ngiti mo. Nabigla si Amelia sa tinura na lalaki. Sa gulat niya rin, tila may naglarong insekto sa sikmura niya nang abutin ni Tirsong isang palad niya at makita niya na naman sa daliri nito ang wedding ring nila. Gusto kong maging magaan sa iyong lahat para makangiti ka ulit ang ganyan. Sinserong ani Tirso. Marahas sa lumunok ang babae para mapalis niya sandaling ngiti na nagdaan sa kanyang labi. Hindi ko alam na ganito pala magagawa sa iyo ng kamatayan ng anak natin. Kailangan pa pala na may mamatay para lang maging ganito kakabuti sa akin. Mapait na turan niya. Napatda si Tirso pero hindi nagsalita. Nanatili rin na hawak ang palad ni Amelia.
Ngayon ko lang napagtanto na talagang hindi ko kilala lalaking pinakasalan ko. Panunumbat ng babae. Ako nagpilit sa'yo kasal na yon, kaya ayos lang yon. Flat ang tono na tugon ni Tirso. At ito, ano to? Ano nais mong ipahiwatig sa ginagawa mong to? Katulad nun, ginagawa mo pa rin ang questionabling gawain. Alam mo naman pala, bakit nagtatanong ka pa? Tumalikod na si Tirso kaya hindi na siya nakapagsalita. Dumating naman ang kababat at kapitbahay nila na si Andoy. Palibhasa ay probinsya, bawat kubo nakabukas para sa mga kalapitbahay. Iyon ang nakasanayan nila dahil sa isang tumpok na lugar, iilan lamang sila na nakatira at magkakakilala na sila noon pa man. Magandang umaga, Amelia. Mabuti naman at naabutan kita. Ikaw pala, Andoy, pasok ka. Nakangiti niyang paanyaya sa kababata. Nabalitaan namin ni Ina ang nangyari sa'yo. Kinalulungkot ko't nakikirami kami. Ito, nagpadala siya ng piling na saging at daon ng bayabas. Makakabuti raw ang bayabas at sugat mo. Hindi pa rin nakakalimutan ni Inang na paborito mong saging. Ngumiti si Amelia. Na-appreciate niya ang kabutihan ng kababata at ng nanay nito. Sa kanya naalala na kung hindi naganap ang kasunduan sa pagitan ng tatay niya at Tirso, siguradong malaki ang tsansa na itong si Andoy ay kanyang naging unang nobyo. Siya pala, nakarating din sa akin na ikaw nang magpapatakbo ng restaurant doon sa bayan. Kasama ko ni Mang Andelo kanina. Tinignan namin ang lugar. Sana nga makuha niya ako bilang taga-pintura o taga-buhat. Dagdag din yun sa kita ko. At gusto ko rin naman na matulungan ka kahit sa may bayad na paraan. Bahagya sila nagkatawanan. Ikaw talaga, Andoy. Hindi ka pa rin nagbabago. Madaldal ka pa rin tulad noon. Baka napansin mo rin na parang sumisigla ako kapag nandito ka sa probinsya natin. Biro ng binata. Muling natawa ng mahina si Amelia. Samantala, lingid sa dalawang magkababata, nakasilip lang sa hindi kalayuan si Tirso. Nagtataka siya sa sariling pandama. Kunot na kunot ang noon niya sa mga sandaling yun at may pakiramdam siyang kailangan niyang bantayan si Andoy sa mga susunod na araw. Subalit na mga sumunod na araw ay naging abala naman si Tirso sa sarili niyang negosyo. Napilitan siyang umalis sa probinsya kung nasan si Amelia. Samantalang si Amelia rin ay naging abala sa restaurant niya. Saganang kainan mo na ito, Amelia. Kumbaga ba, paldo. Isang hapon ay nakangiting wika ni Andoy. Naku, ikaw pala, Andoy. Salamat ha, salamat sa tulong mo. Ang success mo ng restaurant ay success nating lahat. Inakala niyang aalis ng binata pagkatapos niyang pansinin sandali pero sa pagtataka ni Amelia, tila may hinihintay si Andoy na hindi niya malaman. May kailangan ka pa ba, Andoy? Pwede ka na mag-out. Almost 5 p.m. na rin naman. Pasimpleng pagtataboy niya rito. Wala naman akong kailangan. Hindi ganun kaimportante sa totoo lang. Ha? Bumuga ng hangin si Amelia. Sige na, sabihin mo na. Alam ko may gusto kang sabihin pag ganyan ang itsura mo. Natatawa niyang ani sa kababata. Nagkamot ang sariling batok si Andoy. Itatanong ko lang sana kung anong sagot mo sa mga tanong ko doon sa pinapadala kong bulaklak at tsokolate. At pasensya ka na pala kung dinadaan pa ng mga batang kali yun dito ah. Ayoko lang kasi na machismis. Boss kita, trabahante mo lang ako. Magsasalita pa lang sana si Amelia na sumingit ang malalim na boses sa Tirso. Andoy, walang problema sa paghangan ng trabahante sa boss niya. Alam mo ba kung anong mas malaking problema mo? Yung nililigawan mo, may asawa na. Napakanga ang babae at ang kababata niya. Samantalang si Tirso baliwalan dumiretso sa lababo, nagugas ng kamay. Nasa likod yun ni Amelia. Hindi man lang siya nito tinignan sa mata. Nilagpasan talaga siya. May asawa ka pa, Amelia? Bakit ang balita? Hiwalay ka na sa asawa mo kaya ka umuwi dito sa atin. Tsaka wala ka naman singsing. Pagtataka ni Andoy. May asawa siya. Ako yun. Matatag na singit ni Tirso. Yung padalang tsokolate mo, Trosas, hinaharang ko. Pinaharang ko sa bantay ko rito. Kahit wala ako, may mga mata ako na nakabantay sa misis ko. Nakagat ni Amelia ang sariling pisngi. Paano'y bigla ang pagkabog ng kanyang dibdib, lalo na nang akbayan siya ni Tirso. Ang init ng malapad itong palad at balikat ay tila nanulay sa buong katawan niya. Bigla siya nag-init o nakuryente na ewan.
Ganoon na nadaman niya kay Tirso sa una nilang pagkikita at hindi niya inakala na muli niya na naman yung mararamdaman. Kung ganun, pasensya na. Simpleng saan ni Andoy. Nakipagkamay ito kay Tirso na tinanggap naman ang huli. Maswerte ka kay Amelia. Sobrang buti ng puso niyan, kaya nagustuhan at hinangaan ko siya buhat pa noon. Sana makahanap ka na ibang babae na pagtutuunan mo ng pagmamahal. Ayoko magtanggal ng trabahante dahil sa selos. Tahimik na napasinghap si Amelia sa walang pasakali na revelasyon ni Tirso. So, nagsaselos ka kamo? At ano yun? Paano kita naging asawa ikaw tong nangungunang ingudgud sa akin ng annulment papers? Hindi ko nginudgud sa mukha mo yun, okay? Ikaw to nagagisang sangkaterbang picture sa mukha ko. Putol ni Tirso sa sinasabi niya gamit ang kalmado nitong tono. Prenting sumandal ang lalaki sa ref, naka-cross arms. Ang long sleeve ay nakarolyo hanggang sa siko. Mukhang pagod pero nananatiling gwapo. Dahan-dahang pinilig ni Amelia ang sariling ulo. Umaasa siyang maalis sa isipan ng pasumandaling kagustuhan na imasahe ang sentido ng pagod na mister. Whatever, Tirso. Ang sinasabi ko lang, hindi mo na ako asawa para gawin ang pagharang sa regalo ni Andoy. Hindi na kita asawa kaya bakit andito ka pa? I'm still your husband. Hindi ko pinaproseso ang annulment. Isa pang revelasyon yun na nagpanganga kay Amelia. Magtatanong sana siya, tumalikod na si Tirso. Gutom na ako. Gusto kong kumain ng luto ng misis ko. Huwag na tayo mag-away. Pagkasambit noon ay sandaling umisi pa si Tirso sa kanya. Muli itong tumalikod. Nanatili naman nakanganga ang bibig ni Amelia. Kita mo yung lalaking yun? Lahat na lang talaga ng hindi pagkaklaro, sinalunan niya. Nakakainis. Himutok niya, pagdaka pero sa loob-loob niya, naroon ang pakiramdam na natutuwa na ewan sa kanya mister. Kung may klaro man kay Tirso, iyon ang pagkahilig nito sa luto ni Amelia. Noon pa man, pinapakita na talaga na lalaki kung gaano ito nasasarapan sa mga putahe niya. At syempre, mawawala ba naman sa plato ang paborito nitong carbonara? May naalala ko sa carbonara na to. Ikaw ba? Tanong ni Tirso, seryoso mukha pero himig na nunukso. Napalunok si Amelia. Huwag ka nga magsimula, pwede ba? At saka ano pa bang ginagawa ko rito sa mesa? May iwan na nga kita dyan. Bago makatayo mula sa pagkakaupo, nahila na ng lalaki ang pulso niya. Lia, nagawa mo na rin lang na ipagayin ako. Bakit di mo pa ako sabayin sa pagayin? Marami ka namang worker na nag-aasikaso rito. Tara, let's eat together. Hindi ako papayag na hindi. Okay, sige. Bumalik siya sa upuan. Simulan mo na ikwento sa akin kung anong trip mo sa sinabi mo kanina. Na hindi ko pinroseso ang annulment papers? O yung sinabi ko na munti ko nang simbakin si Andoy dahil sa selos? Bahagyang tumawa si Tirso. You're blushing, Lia. Alam mo bang isa yan sa katangian mo na nagustuhan ko? Namula ka nung una mo ako makita na sinisingil ko si Tatay Andelo. Mas lalo yata nag-init ang mga pisngi ni Amelia dahil sa alaala. Tumikim siya. Look, Tirso, tapos na yon. Bata pa ako nun. Yung ngayon ang pag-usapan natin. Baka sa init ang kalan lang kaya namumula ako ngayon. At saka maganda siguro sa skin yung binenta na skincare sa akin ng kapitbahay. Hagalpak na napatawa ang lalaki. Nagulat naman si Amelia. Sa tagal niyang nakasama sa isang bubong si Tirso, noon lang niya ito narinig at nakita na tumawa ng ganun. Skincare ah? Ikaw pa bang gagamit ng skincare products? Palagi kang inaalok ni Iskang ng ganyan dati pero tinatanggihan mo. Sinasabi mo na hindi mo na yung kailangan. Napanganga na naman si Amelia. Isa pang revelasyon yun. Ang ganong kaliit pala na bagay tungkol sa kanya ay alam ni Tirso. Samantalang nagtatampo siya rito noon dahil wala itong oras na manatili sa bahay. Ano kasi, nagbabagong isip ng tao. Tama, mula nang ipagpalit mo ko, naisip ko magpaganda. Katuwiran ni Amelia sabay nagsungit, pero nainis din na mabanggit ang babae ni Tirso. Naalala ko, kung tunay yung sinasabi mo na may bisa pang kasal natin, ano naman sinang babae mo ha? Kumibit balikat si Tirso. Nothing. Sumimangot si Amelia, hindi kumibo. Wala siyang sasabihin because wala naman talaga akong babae. Naningkit ang mga mata ng babae. Niloloko mo ba ako? Ay sa bagay, matagal mo na nga palang ginawa.
Sa inis ay tumayo si Amelia pero tumayo rin si Tirso. At sa pag-atras ni Amelia patungo sa lababo, naglakad naman paabante ang asawa niya. Parang sa mga pelikula, kinorner siya nito. Yun nga lang, dahil si Tirso ay si Tirso. Binuhat muna siya nito at inupo sa lababo bago cornerin at doon, walang habas na hinalikan siya. Ang bibig ni Amelia para namang sira ulo, hindi tumanggi. Bagkus bumuka pa at pinapasok ang uninvited sana na lalaki. Muli nila nalasap ang labi ng bawat isa kung kaya pareho silang ayaw tumigil. Hindi rin maawat ang haplos nila na pareho nais bigyan ng comfort ang mga sarili sa pagkawala ng kanilang mga anak. Natatakot akong mahalin ka. Kaya ginawa ko lang ang kabit na yun. Mahal na kita, kaya ginawa ko yun. Mahal na kita, kaya gusto ko na sana ng annulment. Humihingal na unang salita ni Tirso matapos maghiwalay ng kanilang mga labi. Lia, hindi totoo ang babae ko. Gaya rin sa kasal natin. Hindi ko na panindigan ng annulment at restrado talagang kasal natin. Nung una kita makita, hindi ko matanggap na love at first sight ang nadama ko sa'yo. You're young and free. Samantalang ako, malaki na ang age gap ko sa'yo, hindi pa ako malaya. Nakakulong ako sa lungkot sa pag-abandon na sa akin ng mga magulang ko. Nakakulong din ako noon sa kalungkutan ng pagkawala ni Margaret. Napasinghap si Amelia. Naalala niyang madalas na ikuwento ni Iskang na si Margaret. Ikaw ang mister ni Margaret? Nang tumango si Tirso, walang salita na nayakap niya ito na mahigpit. Tapos, nawalan ka pa ng anak sa akin. Naku naman, bakit ang lupit ang buhay sa'yo, Tirso? Nang marinig ang singhot ni Amelia ay napangiti si Tirso. Teary-eyed. Hinaplos niya likod ng babae. Isa rin yan sa nagustuhan ko sa'yo. Ganyan na ganyan ka sa mga kapatid mo at magulang mo. Mas gugustuhin mo maglaan ng awat pagmamahal sa iba kaysa unahin ang sarili mo. Hindi na ang rason kaya nakuha kitang kapalit ng pera. I'm sorry for being selfish, Lia. Kundi dahil sa akin, baka kayo na ni Ando. Baliw! Hinampas niya matipon ng dibdib ni Tirso. Hindi magiging kami ni Andoy kasi ikaw mahal ko. Mahal mo pa ako? Nakagat ni Amelia ang sariling lower lip. Mahal kita pero dapat mong pagbayaran ng ginawa mong paglalaro sa damdamin ko, Tirso. Hindi ako marupok, no? Kakasabi lang niya na hindi siya marupok pero nung dukwangin siya ng asawa, nagpaubaya na naman ang labi niya. Nauwi pang mainit nilang halikan sa mas mainit na tagpo sa mismong kotse ni Tirso de Cinco. At muli, natikman ni Amelia ang chinismi sa kanya ni Iskang noon na ang mga de Cinco kaya magpaputok ng semilya nila na 5 beses kapag talagang mahal nila ang isang babae. Kahit naputokan na naman ng 5 beses si Amelia, hindi nakaligtas si Tirso sa ganti ng misis. Siniguro talaga niya na pagsisisihan ng lalaki ang paglalaro sa kanyang damdamin. Inuna na nga ni Amelia ang pagtungo ni Tirso sa punto ni Margaret. Ikaw lang pala makakapagpabalik sa akin sa ospital at dito sa sementeryo. Sabi ni Tirso kay Amelia habang nakatitig sila sa kandila. Parusa mo yan, oh. Biro ni Amelia sa mister. Aring, suot mo na ulit. Nabiglang wika ni Tirso. Oo. Alam mo kahit inis ako sa paglalaro mo ng damdamin ko, alam ko naman na bawat sabihin mo totoo. Puno nga ng pagdududa si Iskang nung di mo ko pinapakilala sa magulang o pamilya mo pero ako, pinaniniwalaan kung sinasabi mo eh. Kahit hindi ko pa nakukumpirma kung registered ang kasal natin. Alam ko rin na tunay yon. Kaya ito, ganun din ang feeling ko sa annulment natin na pakulo mo. Kinuha ni Tirso ang palad niya at saka hinalikan ng mismong wedding ring nila. I'm sorry, Lia. Hindi ko na ulit paglalaro ng damdamin mo. I love you. Hindi pa man tapos ang parusa mo sa akin. Salamat sa ikalawang pagkakataon. At nandito na lang tayo sa second chance. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Kasama ang pagharap ko sa mga magulang ko sa parusa mo sa nagawa kaya gusto ko ang lahat sa atin ay tapat na sa pagkakataon na ito. Napakurap si Amelia dahil siya rin may naisabihin sa asawa. Ako rin, Tirso. May gusto kong sabihin sa'yo. Humigpit ang hawak ni Tirso sa palad ni Amelia at para namang may bumikig sa lalamunan niya dahil tila alam na niya ang sunod na sasabihin ng mister. Lia, I think I need another penalty from you and forgiveness. Kasi nung mga
Pinapili ako ng doktor kung ikaw ang baby na nais ko mabuhay. At ikaw ang pinili ko. Ikaw ang pinili ko kahit alam kong mas gugustuhin mo ng bata mabuhay. Pinili kita kahit masasaktan ka sa pagkawala ng anak natin. Umiling si Tirso, gayon din si Amelia. At ilang sandali lang, kapwa na silang may luha sa kanilang mga mata. Tirso, hindi. Tama ka. Hindi sapat ang kahit anong penalty, alam ko. Kung sana hindi kita binigla sa gender reveal party, hindi yun mangyayari. Grabe ang mga nagawa ko sa'yo. Na-stress kita ng todo at Tirso. Putol ni Amelia sa sinasaad ng asawa. Kinuha niyang pisngi nito at mata sa mata, sa kanya inamin na naisabihin. Tirso, listen. Mas ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko alam na dumagdag lang sa bigat na dala mo ang ginawa ko. Ako kasi nagsabi kay Doktora Madrigal na papiliin ka para mabilis kong maitagong anak natin sa'yo. Ako nagsabi kay Doktor na ikunwaring nawala ang bata bilang ganti ko sa'yo. Napatda si Tirso. You mean? Oo. Pagtango ni Amelia. Buhay ang anak natin. Dinala siya ni Iskang sa ibang bansa. Plinano namin ang lahat. Gusto ko wala ka nang hahabulin na anak sa akin at gusto ko na kasing kalimutan ka na talaga. Bigla siya niyakap na mister. Ilan sandali lang, nadama ni Amelia na nabasa ang gawing balikat ng kanyang t-shirt. Umiiyak si Tirso. I'm sorry. Hindi ko alam na ako palang mas selfish sa ating dalawa, Tirso. Tama nga yata sila. Somehow, love is selfish and revengeful. Umiling-iling si Tirso. Naiintindihan ko. Naunawaan ko nagawa mo. Umiiyak ako ngayon dahil sa tuwa. Nakakalambot ang tuhod malaman na buhay palang anak natin. I love you, Leah. I love you too. And her name is Amelia Tirson. Pagyak na natawa ang mister bago hinalik-halikan ng likod ng mga palad ni Amelia. I wanna meet my son. Bring me to him, please. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Amelia. Hindi na inabot ang 2 araw. Susunduin na nila ang anak nila na nasa pangangalaga ni na Iskang at Kokoy. Napag-usapan nila na isasabay na rin nila ang pakikipagkita ni Tirso sa parents nito. Subalit, ang lahat ng magandang plano at magandang pakiramdam nila sa biyahe ay biglang naglaho nang makatanggap sila ng tawag mula sa isa sa mga malaking ospital sa ibang bansa. Naroon sa ospital si Amelio Tirson V at ang grandparents nito. Patawarin niyo ako, sir. Amelia, nalingat lang ako sandali. Ang bilis ng pangyayari paglingan ko hinarurutan ng kotse yung stroller ni Amelio. Halos wala ng boses na ani Iskang. Shh, walang may gusto sa nangyari. Pag-aalo ni Kokoy sa kasintahan. Nakatikim ito na sama ng tingin kay Iskang. Hindi ka pa talaga handang maging ama. Hindi ko alam kung bakit ako naniwala sa'yo. Nung una nakunan ako dahil sa'yo at ngayon pati si Amelio. Nagkatinginan sina Amelia at Tirso. Daman nilang talim sa boses si Iskang habang sinusumbatan nito si Kokoy. Hindi na nila kailangan na magtanong. Mukhang hindi okay ang dalawa. Look, huwag na tayo magsisihan. May tamang oras para sa ganyang issue. As always, kahit kabado rin ay kalmado na sa ni Tirso. Kinuha ni Amelia malaking palad ang asawa. Magdasal na lang tayo para sa kaligtasan ng anak ko, please. Tirso, magdasal ka para sa kaligtasan nila ng parents mo. Sabay-sabay nilang tinungo ang chapel na naroon din sa loob ng ospital. Doon bumuhos ang kani-kanilang emosyon. Hindi kilala na magulang ni Tirso ang anak nilang si Amelio, pero ang biro ng tadhana, ang mga ito pa nakasagi sa stroller ng sarili nilang apo. Kung may tinuro sila sa akin pagkatapos nila akong abandonahin, yun ay panatilihing kalmado kahit agagalit na. Kailangan kumalma kahit sumasabog na. Naluluhan sambit ni Tirso. I'm sorry, love. Lumunok si Tirso bago bahagyang ngitian si Amelia. May saya sa puso niya na marinig muli na tinawag siyang love ng misis. At kung may tinuro ka naman sa akin sa kabila ng hindi magandang pagkakakilala natin, yun ay magkaroon ng tunay na puso at pagmamahal sa kabila ng hindi magagandang pangyayari na pinukol sa akin ng buhay, Leah. Kaya heto, kahit silang dahilan kung bakit nangyari ito sa anak natin,
Handa pa rin akong patawarin sila. Then she hugged him, tightly and strong. At sa unang pagkakataon, iniyakan ng mister ang kanyang balikat. Matinding pag-iyak na walang sino man ang maniniwalang kayang gawin ng matatag na lalaking katulad ito. Hi, excuse me. Untag sa kanila ng nurse. The doctor wants to talk to you for an important message. Agad tumalima ang mag-asawa, ngunit para lang pala muling madurog. Before his death, your father asked me to give you this letter. Anang dayuhan na doktor sabay abot kay Tirso ng kapirasong papel. Nakasulat doon na humihingi ito ng tawad sa pag-aabandona nila kay Tirso. Hiniwa ang puso ni Amelia dahil nalaman niyang napakasimple ng rason kung bakit inabandona ng mga ito ang lalaking minamahal niya. Dahil lang sa takot na malasin, may pinaniniwalaan na hula ang pamilya de Cinco na ang ikalimang anak na lalaki sa pamilya ay malas. Nagkataon na si Tirso yun sa kanila kaya kinailangang abandonahin ang mga ito. At si Tirso, consciously and apparently, naniwala rin siya sa belief na yon dahil namatayan siya ng asawa at anak. Ang walang kwentang paniniwala na yon ay siyang dahilan kung bakit ayaw i-entertain ng lalaki ang nadarama sa kanya at kung bakit hindi na ito naniwala sa organic encounter love at binili na lamang si Amelia sa tatay niya. Your child needs eyes. Your father said he's willing to give his eyesight to his only grandson. Pukaw muli sa kanila ng doktor. He said you shouldn't think of it as payment for the neglect he caused you. Rather, it is an act of love for you and for your child. 2 years later. Apo, Amelio, sandali, huwag kang malikot, hindi na makakatakbo ang lola mo. Napangiti si Tirso, ang mama niya. Hayun na naman at hinahabol ang makulit na apo. Sa lahat ng apo niya, si Amelio lang ang pinupursiging alagaan kahit si Amelio rin ang pinakamakulit. Untag ni Amelia sa tahimik na mister. Nalingunin siya ni Tirso ay automatiko itong umakbay at humalik sa kanyang bumbunan. I love you, love. Automatic din itong bulong. And I love you more, love. Hindi na rin kailangan ng ibang salita. Halik na magaan ang kasunod ng kanilang paboritong kataga. Salamat sa pagpapatawad sa akin. Kung hindi dahil doon, hindi sana tayo ganito kasaya ngayon. Wika ni Tirso sa misis. Sus, wala yun. Kailangan lang kitang patawarin para naman mapatawad mo rin ang sarili mo at ang pamilya mo. Naging napakabilis ang lahat. 2 taon na nakalipas. But still. May dinukot si Tirso sa bulsa ng kanyang pants. I wanna marry you again. Tahimik na napasinghap si Amelia. Hindi bongga at bigla ng paglabas ng singsing pero tunay yun na singsing para sa babaeng pakakasalan ng mga de Cinco. Eto ang singsing na may 5 diamante. Totoo pala ang chismis. Nauutal niyang wika sa mister. Marahan na natawa si Tirso. Yes, legit na chismosang kumari mong si Iskang Love. Binibigay namin ang singsing na ito sa babaeng mahal na mahal namin at ihatid sa dambana sa tunay na pamamaraan at tunay na kahulugan. At nang isuot yun ni Tirso sa panasinsingan ni Amelia, napuno ng galak ang puso ng babae. Namasa ang kanyang mga mata. Ako talaga yung 5 putok na sa pagtatalik ang simbolo na mahal yun ng isang babae. Talaga palang may singsing na ganito. Tiri ay na hinampas ni Amelia ang matigas sa dibdib ni Tirso. Malakas sa tawa ang sagot ng lalaki. Yun ang chismis na naririnig ko pero hindi ko alam kung applicable sa mga pinsan ko, love. Natatawang anito habang mahigpit ng yakap ang babaeng mahal. Hindi bale, kahit hindi mo na kaya mag-5 putok, mamahalin pa rin kita hanggang sa tayo ay may hininga. Matamis at mahabang halik ang tinugon ni Tirso bago siya nag-I love you na 5 beses sa tenga ng babaeng mahal at mamahalin din niya hanggang sa sila'y payagan ng itaas na may hininga. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!